A great Tuesday afternoon, everyone. As always, we are bringing you the very latest news as they happen. Ako po, si Denise Tan. Ako naman po si Lourdes Vera, 5 de Mayo. Sa Amerika, pagdiriwang sa kultura ng mga Meksikano. Nagsimula sa anibersaryo ng tinalo ng Mexico noong 1862 ang mga Pranses na sundalo. Pakialam natin mga Pilipino? Zero. Pero mamaya, may nachos, quesadilla at tacos. Meron ding tequila, corona at iba pang inuming pang tito. Simula na ang tagay ng programang Tunay na Mga Love of Your Life. Ito na po ang Afternoon Delight. Okay, 5 de Mayo, first Tuesday of May. Kamusta ang lahat? Lahat ng Pilipino actually. Hindi naman lahat, pero madami pala yung nakiki-celebrate dito sa 5 de Mayo. It's the reason to hang out with friends, have a few drinks. Dito? Oo, may mga kilala ko. Actually, sa mga, alam ko may mga restaurants, may mga establishments that kind of promote a certain setup with their drinks pag 5 de Mayo. Yan ang tinatawag na MEMA. Ano? MEMA celebrate lang. May ma-celebrate lang. Oo. Sa bagay, wala namang dahilan ng every day that we are alive is always a cause for Correct. celebrate. Oo. Humihinga ka pa, celebrate. Actually, hindi naman nila alam kung anong sineselebrate sa 5 de Mayo, pero basta may pwedeng i-celebrate, di Correct. ba? Mag-invento ka kaya ng holiday. No? Mayo 9, basta ganun Basta lang. lang, ano. Oo. Pero alam mo, nabasa ko, ito palang 5 de Mayo, yung misconception sa kanya ng tao talaga is it's the Independence Day of Mexico. Pero hindi po. September 16. Yes. Oo, ang Independence Day ng Mexico. Independence from sobriety. Magandang sabihin ko yun. Pero alam mo ba, anibersaryo ngayon ng founding ng Commission on Human Rights, 1987. May 5 nangyari yan. At death anniversary ng National Artist for Music na si Jose Maceda. Kumbaga, sa avant-garde circles all over the world, isang Pinoy na kompositor ang highly regarded talaga. Hindi natin siya kilala. Ayan ang malungkot. Pero, kung kilala ba ang usapan, kung pagiging, alam mo yun, popularity. Oo. So we begin with a new Pulse Asia survey showing a narrowing field in early voter preferences for the 2028 presidential race. Vice President Sara Duterte topped the poll at 51%, while former Vice President and now Naga City Mayor Leni Robredo with 43%. In a separate matchup, Duterte and Senator Raffy Tulfo are statistically tied, both with 46% support. The survey was conducted from February 27 to March 2 of this year. Duterte has already declared her candidacy, while Robredo and Tulfo have already ruled out presidential runs. Meantime, it's not clear if the Vice President has got wind of the Pulse Asia survey. But she seems undaunted by news her presumptive opponents are closing in. The VP is in The Hague and is currently on vacation. She will be overseas until May 15, as stated in her travel clearance approved by Malacanang. I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. On her impeachment case, Duterte says she respects the views of ordinary Filipinos and cannot change their opinions. However, she questioned the certainty of some lawmakers on the matter. Sara's case now moves to plenary after the Justice Committee unanimously approved the report containing the articles of impeachment. Kung ordinary individuals, but it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Na hindi ako makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. The VP also gave an update on her father, who is detained in The Hague. The former president is awaiting the date of full trial over his crimes against humanity case stemming from a bloody drug war. He looks well, he looks healthy, and
wala naman siyang mga problema. I suggested na magpa-physiotherapy siya, but he refused na mag-physiotherapy. Well, I accepted it as it is. Don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go. This would really go to trial, and the best way to move forward is to prepare for time. Mukhang hindi siya nababother, no? Parang relax lang Undaunted siya. nga daw, di ba? Undaunted. Oo. O merong something about that place, parang nare-relax siya. O sa haba ba ng biyahe yun? Hindi yata Parang alam. maraming oras na mag-isip siguro at magmuni-muni. Pero hindi naman niya kailangang magpakita daw. Tingnan natin. Alright, while the House Justice Committee prepares for the May 11 plenary voting on the impeachment, tuloy-tuloy pa rin ang ibang hearings sa Kamara. At makakausap natin ngayon ang ating mobile journalist mula po sa House of Representatives, si Amy Atienza. Amy, okay, may nangyayaring pagdinig ngayon. Ano yun? Yes, good afternoon, Lord Denise. Dahil nga tuloy-tuloy na rin ang session dito sa House of Representatives ay muli na rin nagbalik yung pagdinig ng House Committee on Legislative Energy Action and Development. Kaninang umaga ay narinig na natin yung position paper ng iba't ibang ahensya tungkol nga dito sa ipinapatupad na Kalinga Bill na may layunin na makatulong dun sa iba't ibang sektor na naapektuhan talaga ng krisis na langis dulot ng Middle East tension. At may ilang pumabor na talaga dito nga sa pagpapatupad ng Kalinga Bill na technically nagbibigay din talaga ng emergency powers para kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi lamang para mag-suspend nitong excise taxes kundi para mas mapabilis din yung pagbibigay ng assistance financially doon sa mga apektadong sektor katulad na nga lang ng transportation sector, yung mga overseas Filipino workers, pati na rin yung average Filipinos na apektado din sa pagtaas nga ng presyo din ng mga bilihin. At kanina, isa sa mga talagang narinig din natin ay yung galing sa Department of Interior and Local Government. At narinig natin yung pahayag nitong DILG kung saan nga sinasabi nila doon sa nakapaloob na panukalang batas na kinakailangan pa rin daw kasing bigyan ng mas malaking authority yung mga local government units para nga mas ma-localize yung policies at ordinances na kinakailangan. At syempre, para mas special at mas matutukan yung mga concerns sa particular local barangays ng ating bansa. So bukod pa dyan, bago tayo tumayo nga rin dito, narinig natin naman si Representative Sara Ilago kung saan tinanong niya na rin kung ano na nga ba yung nagiging progress or development pagdating naman dito sa suspension ng excise tax sa diesel at gasoline, at nasabi pa rin ng mga ahensya dito at ng economic managers na magkakaroon pa rin ng monthly meetings and evaluation with DBCC para nga makita kung kinakailangan pa ito. So tuloy-tuloy pa rin yung usapin dito, and later on today, dahil nga may plenary session ulit sa Kamara, ay titingnan din natin kung ano pa nga ba, kung may tataas na rin ba yung ilan pa sa mga panukalang batas kaugnay nga nitong oil crisis na kinakaharap ng ating bansa. Okay, Amy, ngayon yung nakatakdang meeting ng NUP or yung National Unity Party, gaano nga ba kalaki yung epekto ng boto nila doon sa final tally sakaling sila ay magkaisa? Dagdag ko na rin, sila ba impeachment lang ang nasa agenda ngayon at ano bang nababalitaan mo? Well, so far, Denise, dito nga sa National Unity Party, natanong din natin si Congressman Valeriano kung ilan na yung members, nasa less than 50, and they are technically considered as the second largest bloc here at the House of Representatives. So malaki-laki yung magiging epekto nila, nasa less than 50 yan. Ang kinakailangan lang namang boto din talaga dito sa impeachment nga ni Vice President Sara Duterte ay 1/3 or 106 votes. So malaki yung magiging epekto, lalo na kung makikita natin na may party stand. Tama rin naman yung sinabi mo na
today nga yung expected na magkakaroon sila ng meeting and assessment para nga makita kung may party stand sila dito nga sa mga isinagawang pagdinig din ng House Justice Committee kaugnay ng confidential funds, unexplained wealth, pati yung grave threats na ginawa ni Vice President Sara Duterte. And yun nga, tuloy-tuloy tayong makikinig din doon sa magiging panig hindi lamang ng National Unity Party, kundi pati na rin ng iba pang mga partido. Pero so far, kung babalikan lang din natin, nasa 55 na yung members ng House Justice Committee and ex-official members na pumabor nga dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na inaasahan din natin na may aangat sa plenaryo. Doon naman sa other priorities, titingnan natin yung development din pagdating doon sa ethics complaint, pagdating kay Cavite Representative Kiko Barzaga na expected din na iti-take talaga at itatakal sa House plenary sessions this week. Amy, tayo lang naman nag-uusap dito ang tatlo, ano? Di ba sinabi raw na hindi na masaya itong si NUP chair, at sabi na yung NUP daw hindi na masaya sa pamumuno, sa liderato ni Speaker D. Ang sagot naman dito ni Speaker D, open naman daw to constructive criticism. Ano nga ba yung mga roots ng hindi pagiging maligaya ng mga grupo ng miyembro ng NUP? Kung titingnan din natin kasi Lord, yung nagiging takbo dito sa Kamara, pagdating nga doon sa mga panukalang batas na naipapasa rin dito mismo sa House of Representatives, parang nagiging mabagal yung daloy dahil itong lead committee kanina nabanggit din, naalala ko lang din, na sinabi din ni Chairperson Miro Kimbo na expected na yung second reading nitong pinag-uusapan nga na Kalinga Bill ay sa May 21 pa. So medyo matagal-tagal. Pero nung nagkaroon din dito sa House of Representatives ng coup d'etat rumors nga para nga dun sa House speakership, muling natanong natin yung partido, yung ilan sa mga miyembro na National Unity Party at nasabi naman nila na strong na daw yung vote nila pagdating nga dito kay House Speaker Bogie D. So nagkaroon ng konting shift doon sa kanilang perspective pagdating nga dito sa speakership ni House Speaker Bogie D. And nakita na rin naman din natin yung pagsuporta nila sa prosesong iginagawa din ng House Justice Committee pagdating nga dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Amy, ang stand pa rin ba ng NUP ay bukas ang lahat ng miyembro na bumoto ayon sa kanilang mga konsensya? Kumbaga, walang isang stand sa impeachment. Ganun pa rin ba ang tindig nila? So far, dahil nga hindi pa natin din naririnig kung ano yung nangyari sa pagpupulong nila ngayong araw, yun pa rin naman pwede pa rin magkaroon ng sariling boto yung mga miyembro ng National Unity Party pagdating nga dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang pinaka nagiging main goal nila or yung parang general stand talaga nila dito sa impeachment ni VP Sara ay kailangan nga daw may clear, may bago, tsaka solid na evidence para nga daw ma-withstand yung scrutiny nitong impeachment pagdating sa Senate Impeachment Court. Alright, unity. Meron sa party, minsan wala. Maraming salamat sa update ang ating Mojo mula sa House of Representatives, Amy Atienza. Sa Senado naman, bantay natin si Mobile Journal Merimon Reyes. Pero bago yan, Merimon, you do have news on the local government of San Juan del Monte, Bulacan, taking over operations from Prime Water. So what exactly prompted the local government to do that takeover? Ano nga bang kwento? Lord Denise, 2018 kasi nang pumasok sa isang joint venture agreement ang San Jose del Monte, Bulacan Water District, pati ang kumpanyang Prime Water Infrastructure Corporation. So ang plano nila dito, magkakaroon ng investments na over billion pesos ito para masiguro na yung mga pipelines na kakailanganin para maabot yung tubig, yung iba't ibang bahagi ng syudad na to, magagawa throughout the years. Actually, parang abot pa yun ng 25 years sana yung kontrata. Pero netong mga lumipas na taon, yung ika-6th year hanggang 7th year ng joint venture agreement, dumami na ang reklamo mula sa iba't ibang residente ng lugar na maduming tubig ang lumalabas sa kanilang mga gripo, paputol-putol ang access ng supply ng tubig, o kaya naman ay mabaho yung tubig. So dito na nakita na may problema at nagdeklara this year ng state of emergency dahil nga doon sa water crisis na nararanasan ng San Jose del Monte, Bulacan, ang lokal na pamahalaan. And in turn, naglabas naman yung board nito ng isang resolusyon na nagbibigay ng emergency power para sa LGU ng San Jose del Monte, Bulacan
And ngayon, parte ng kanilang kapangyarihan na i-take over muna dahil nga may crisis na, sila muna yung pansamantalang mga ngasiwa ng operasyon ng mga water facility. So kanina, sinerve na nila formally yung notice of takeover mula sa Prime Water Corporation. Ang nasabi sa atin, wala kasi tayong nakausap na representative from Prime Waters. Pero magkakasama sila doon, nakita-kita sila closed doors. And nakalagay daw doon sa receiving copy, ni-receive nila pero with objection. And ang sabi sa atin ni Atty. Mendoza, City Administrator, ipapadala daw ito ng Prime Water Central Office ng lokal na pamahalaan at titingnan nila kung ano yung mangyayari doon. Pero so far on this case, dahil may emergency power sila, hindi raw maaapektuhan yung kaso. And for the meantime, ang sabi, City of the Mayor muna ang pinakamangangasiwa kasama ang Water District. May administration sections rin sila na mamamahala sa accounting ng mga asset na maiiwan, ng mga personnel na maiiwan, and yung mga billings pa na kung ano pa yung kailangang asikasuhin. Pero by June pa sila tatanggap ng bayad mula sa mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Okay, Balik sa inyo. Sorry, singit ko lang. Merimon, ito bang takeover, may epekto ba to sa supply ng tubig naman ng mga residente? Because, you know, kung iba na yung management, minsan, di ba, iba na rin yung may iaayusin eh. May schedule Actually, na ba? Go ang ahead, sorry. transition period nilang nakikita dito is 6 months to a year. Yun yung pinakamabilis na nakikita nila kasi ngayon pa lang hindi na nila kinikilala ang Prime Water. Hindi na kasi renewed ang mayor's permit, hindi na renewed ang business permit. So hindi na nila kinikilala bilang entity ang Prime Water. Ngayon, yung City of the Mayor na ang nangangasiwa. So walang walang nauudlot sa operasyon ng tubig. Matter of fact, ang ginagawa na nila ngayon, pinapabilis na nila yung mga pending projects. Nearly 10 projects pa sa kasama doon, minor and major na mga pipelaying, iba't ibang proyekto pa, ang hindi pa raw nagagawa or hindi pa natatapos ng Prime Waters. And yan yung minamadali ngayon ng LGU ng San Jose del Monte, Bulacan para masiguro na itong 6 months to a year matapos yung mga proyekto and then 1 year from now, maayos na literal na tuloy-tuloy na yung access ng mga tao sa supply ng tubig. So wala namang naudlot doon. Ang naputol pa, which is malaking bagay daw para sa mga residente, hindi sila tatanggap na muna ng bayad. Sa June na sila ulit magbabayad. Papunta na sa lokal na pamahalaan ng San Jose. And kasama nila dito ang Water District. And kasabay niyan, bago pa nga ito magkaroon ng takeover, ang LGU, nagpapadala din sila ng mga truck ng tubig. Ganon kalala yung naging sitwasyon na kailangan nilang magbalde-balde, mag-igiban sila ng tubig para lang masiguro na lahat ng household, lahat ng mga tindahan, kahit pa paano may mapagkukuhanan ng tubig. Oo, gusto ko yung received na may objection. Parang, Yes. tanggapin ko to, pero ayoko to. Parang ganun. Pero hindi lang San Jose del Monte may problema dyan, di ba? Pagkakaalam ko, marami ring bahagi ng Bulacan, Merimon. Taon na talagang pagdurusan nila. Tama, Lord. And hindi na nauubos daw talaga yung mga reklamo. Kaya ang nasabi naman dito ni San Jose del Monte, Bulacan Mayor Rida Robes, sabi niya raw sa Prime Water, it's nothing personal, it's nothing political. Lahat ng ito daw ay kanilang pagtindig na dahil nahihirapan na raw lahat ng tao. And hindi naman na raw sapat na puro mag-iigib na lang ang magiging alternatibong solusyon. At ang nasabi pa nila Atty. Mendoza, City Administrator, is simula nung nagdeklara sila na may issue sa bansa since last year, sa lugar, may krisis sa tubig, wala raw maayos na communication from the part of the Prime Water. Kaya nalulungkot sila na ngayon na lang daw sila ulit nagkakita-kita and nasa takeover program pa nangyari. Pero yung iba pang mga aspeto dito, mga legal team na raw ang pinaka-aasikaso. Nako. Okay, Merimon, kasi kino-cover mo yung dalawang senador na magkapatid na ang kapatid pa nila ang may pag-aari ng Prime Water previously. No? Pero, Merimon, may narinig ka na bang statement mula doon sa dalawang senador? So far sa ngayon wala pa kasi last year around November nagkaroon ng change of ownership from yung pamilya ng mga senador, even si former Senate President, kung mababagyan yung pangalan, former Senate President Manuel Villar, nagkaroon ng paglilipat na napunta naman ito sa mga na nagmamay-ari ng isa sa mga malalaking grocery franchises sa bansa. So, on their end, wala pang ibang bagong statement tungkol dito. Pero yung naging change of ownership kasi, 100% na paglilipat yun. So, from the Villars, napunta siya dito sa mga And pero eto ngayon, wala tayong directly nakausap na from Prime Water. Ang inaasahan din natin merong lalabas o may
panayam tayo. Pero we're trying to reach out to them para malaman kung ano ba yung nilalaman pa, kung may mas malalim pa sila pinaghuhugutan doon sa objection nila. Oh, And Jo- to note, may mga nabanggit kanina na mga kumpanyang malalaki na prospect na papalit bilang water concessionaires. Nako. Pero inaaral pa raw nila, binubusisi pa raw nila ito. Pupunta raw sila sa iba't ibang bahagi ng bansa para matignan kung sino yung pinakakwalipikado. Alam mo, yung joke nila nung nangangampanya daw sila dyan sa Bulacan. Lahat daw pinangako, pabahay, lupa, Ay ba, syempre, kailangan Tubig, ng hindi. tubig hindi. pero ng tubig. O kasi specialty nila ay bahay. O cambio tayo Okay. ng paksa. Ito, sa Supreme Court, di ba? Meron, pinagpapaliwanag daw ng Supreme Court si Senate President Tito Soto. No? Kasi posibleng indirect contempt na petition over his remarks na sinabi na parang impossible dream na raw. Posible ang mangyayari impeachment sa ruling ng Supreme Court. Actually, Lord Denise, sa mga lumipas na linggo, ang unang pagka tinatanong natin itong Senate President Tito Soto, ang una niya laging sinasabi, everything is still speculative. Kaya mahirap parang magsabi, lalo na kuwari tungkol sa timeline, ano na nga ba yung magiging aksyon, ano ba yung nakikita na ng ilang mga senador. Kasi nga, sila ay maninilbihan daw bilang senator judges kapag lalo na pag nag-convince sila bilang impeachment court, nahahawak sa kaso or trial doon sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang lagi pang ninenote dyan ni SP Soto, magtatalaga nga raw sila ng magsisilbing spokesperson ng impeachment court. Pero tungkol doon sa pinakokomento na siya ng SC, sa ngayon kasi wala pa tayo nakukuhang bagong panayam kay SP at aabangan natin siya bago magsimula yung sesyon. Pero yan din yung nabanggit din, for example, ni minority member, si Senator Robin Padilla, na sa kanila raw, ang sinasabi raw ni SP Soto nung nag-all senator caucus sila, wag daw munang magsalita tungkol sa impeachment, lalo pat, again, everything is still speculative, wala pa naman daw botohan sa Kamara, and yung mga sinasabi ni SP, parang yun yung sinasabi, yung note niya lagi doon, kung matuloy, kung magbotohan sa Kamara, kung mag-transmit na mapunta sa Senado, ito yung gagawin ng Senado. Yun yung sinasabi ni SP nga na they will proceed forthwith. May hearing pa si Tito Sen, kasi hindi naman nila alam yung rules ng Nako, oo. Mary Mon, anong reaksyon ng mga ibang senador? Sila ba ay nasa depensa rin ni SP? O are they opposing that as well? Ang nakakausap pa lang kasi natin sa mga lumipas na araw ay ilang mga miyembro pa lang ng majority. For example, sina Senate President Pro Tempore Ping Lacson, na sinasabi naman nila, nagpe-prepare sila kung ano man ang mangyayari. Si Senator Ping, sabi niya nga, meron siyang isang judge na makakasama para nga mag-brush up doon sa rules ng impeachment, sa rules of court. From the minority, for example, Senator Marcoleta, sinasabi niya, hindi naman daw siya nagpe-prepare kung may darating. Si Senator Jinggoy Estrada, ang nasabi niya kung siya raw ang papipiliin, parang may mas marami pa raw bagay ang dapat pagtuunan ng pansin sa bansa, yung mga issue daw dito. Pero kung nandyan daw yung impeachment, nandyan na raw yan. For Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano, ang nasabi niya naman tungkol dito is hindi pa nila malalimang pagdidiskusyonan yung tungkol sa impeachment, ang minority. Pero kung mangyari man ito, ang susundin naman daw nila yung rules, susundin naman daw nila yung process, yung batas, lalo pat may mga senador naman daw sa minority na aagapay sa kanila. Minority, Mary Mon, last question ko na lang. Maliban sa kung ano yung ma-expect natin sa plenary session today, sinong senador ang nagsabi kahapon na, kayo naman, tagal-tagal nyo na dito, hindi nyo pa alam yan. Well, si Senator Robin Padilla kasi ang natanong natin sa kanya kung siya ba ay nung a year ago kasi nung mag-impeachment na kung supposedly kung matutuloy yung impeachment ni VP Sara sa Senado. Ang nasabi rin kasi doon ni Senator Robin, ang gusto niya raw sana is pro Sara yung uupo bilang Senate President. So, nirefresh namin kung ganun pa rin ba ang stance niya. So, ang sabi ni Senator Robin Padilla dito, oo, hindi pa rin naman daw nagbabago yon. Pero ang realidad kasi, ang Senate President ngayon, si SP Soto, so yan na yon. But for him, ang trabaho daw nila sa minority ay Kumontra. mag-oppose. I-oppose daw nila lahat ng nangyayari daw doon. So, hindi lang daw impeachment. Doon napasok na, alam naman na daw yan ng mga kawani natin sa media na matagal na raw na nagbabantay sa Senado. And though, ang sinasabi pa ni Senator Robin, yan daw yung parliamentary procedure daw ng minority to oppose. Kaya pagdating ng impeachment, magkakaroon ng oposisyon. Pero again, from the minority, sabi nga ni Senator Alan,
hindi pa na raw nila ito na pag-uusapan. Sabi naman ni Senator Amy, sa kanila sa minority nga, very vocal daw itong si Senator Robin tungkol nga sa possible na pag-o-oppose kapag umakyat na ang impeachment or ang articles of impeachment sa Senado. Dapat alam nyo na yan. Oh, tagal-tagal dito, hindi pa alam yan. Nakakahiya naman, ano? Oo, alright. Merimon, hindi matagal pero maraming alam. Okay, maraming salamat sa update sa ating mojo na kailangan bumalik sa Senado, Merimon Reyes. Time out muna, marami pa kaming kwento sa inyo at magbabalik pa rin po ang afternoon Delight. This is AP News Minute. The United Nations says its mission on the task force to open the Strait of Hormuz has been postponed. UN spokesperson Stéphane Dujarric said there is a growing number of countries supporting the creation of a mechanism to prevent a massive food security crisis. A fire broke out Monday in the Broadway theater that hosts the Book of Mormon, forcing the long-running musical to close. The cause of the fire remains under investigation. Authorities in Oklahoma were looking for suspects in a weekend shooting at a lakeside party packed with young adults that left at least 23 people injured. No arrests have been made. And the price of fish and chips, one of Britain's most recognizable meals, is rising. A sharp hike in costs over recent years has led to prices in some cases more than doubling in a short period. This is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Alright, onto the news. Headline inflation surged to 7.2% in April, the highest in over 3 years. According to the Philippine Statistics Authority, this is the 5th consecutive month of rising prices. Fatima Baduria joins us now. Fatima, pakipaliwanag naman ang ibig sabihin ng numerong ito. Lord Denise, ramdam talaga ang bigat sa bulsa ng mga bilihin ngayon at ibig sabihin nga na nga pagtaas ng inflation rate na ito to 7.2% ngayong Abril ay yung bilis na nga pagtaas ng mga presyo in general at makikita natin malaki ang itinaas dahil 4.1% ang inflation rate noong Marso at 1.4% naman noong Abril ng nakaraang taon. At tama ka, Lord, pinakamabilis ang 7.2 inflation rate na ito in 3 years. Epekto pa rin ng gulo sa Middle East. At pangunahing dahilan daw dito ay yung pagtaas ng presyo ng mga pagkain na nasa 6% ang inflation rate. Particular dito yung presyo ng bigas na may 13.7% na inflation rate at nagmahal din ang isda na 9.4% ang inflation rate. Ang gasolina, ramdam na ramdam din natin yung pagtaas ng mga presyo at nakatala ito ng 59.6% inflation rate habang ang diesel ay nasa 122.7%. Ito raw ang pinakamataas ng inflation rate na natala for both diesel at gasolina at lalong apektado rito yung mga kapatid natin na kabilang doon sa bottom 30% income household dahil nasa 8.5% ang inflation rate kumpara noong Marso na nasa 4.2%. Yung mga nakitaan kasi ng pagtaas ng presyo, yung bigas, yung LPG, yung isda, ito yung mga madalas na mapasama sa pang-araw-araw na konsumo ng mga kapatid natin, Lourdes. Okay, Fatima, ano naman yung ano naman yung sinabi rather nitong PSA dun sa purchasing power ng peso? Denise, kasabay nga ng pagtaas ng inflation rate ay yung paghina naman ng purchasing power o yung kayang mabili ng piso. Sa ngayon daw kasi ayon sa PSA ay nasa 0.73
ang purchasing power ng peso na pinakamababa simula nung 2018. Ang ibig sabihin nito, Denise, ay kung meron kang 100 pesos noong 2018, 73 pesos na lang ang halaga niyan ngayon. Kung pumapalo ng 60 pesos ang isang kilo ng bigas, ano na lang ang mabibiling ulam diyan ngayon, Denise. Sorry, Fatima, I think it was just like a month ago or 6 weeks ago na in-announce natin na yung equivalent ng piso ay 75 centavos na lang. Ngayon, 73. What is the PSA saying about that trend? Are they forecasted, na ano ba nila na tuluyan pa itong bababa? Denise, actually binabantayan nga yan, no, kasabay din itong inflation rate para sa Mayo naman, no, dahil nga talagang pabago-bago pa rin yung mga presyo ng bilihin, magalaw yung presyo ng gasolina at ng mga pagkain. Although nabanggit, no, na posibleng bumaba yung values doon sa inflation rate ng gasolina at diesel dahil nga talagang mataas ngayon. Although merong risk pa rin doon sa pagtaas ng presyo ng mga pagkain, no? Lalo na nabanggit nga kanina ni PSA Yusek Mapa na nakakita sila ng paghina ng produksyon ng bigas, lalo na ngayon na tag-init. At yung isda rin, no, talagang kumaunti o talagang nabawasan yung mga nangingisda dahil na nga rin sa taas ng presyo ng diesel. So yan yung mga binabantayan pa din. Okay, Fatima, itong stats ng PSA sa Abril ito, no? Pero siguro marami tayong mga kababayan na sabihin natin na medyo magtataka kung anong silbi nito sa paparating pang kung ang pagtukoy nito ay doon na sa nakaraang buwan na, di ba? Ito ba by basing ba dito sa forecast ng Abril na nakaraan, maaring makatulong sa paghahanda natin sa mga paparating pang buwan? Yes, Lord, dito kasi yung mga trends na tinitignan dito ay posible rin talagang makaapekto doon sa mga susunod na buwan. Although yan yung mga tinitignan pa, no, dahil maraming mga posibleng magbago lalo na sa mga nangyayari sa ating bansa, Lord. Okay. Kung wala nang tanong ang Tita Denise mo, magpapasalamat kami sa iyo. Fatima Baduria, ang ating mobile journalist yan po sa Philippine Statistics Authority. Thanks you. Thanks, Fatima. Here now is a quick rundown of more stories on One News. The Philippine peso opened at 61.69 to the dollar this morning. The local currency's record low close was at 61.567 against the greenback recorded on April 29. The Philippine Stock Exchange Index also opened weaker at 5,925.88 points, down from 5,942.16. One News will keep you updated on the peso's performance today. Stay tuned for that on Storycon later. Meantime, the trial has begun at the Sandigan Bayan 3rd Division for the malversation case of former Senator Bong Revilla and several DPWH officials. That's in connection with a 92 million peso alleged ghost flood control project in Pandi, Bulacan. The prosecution has presented 2 witnesses from the DPWH to establish their evidence. The court is expected to issue a ruling today or tomorrow on whether Revilla and his co-accused will be allowed to post bail. For now, the former senator remains detained at the New Quezon City Jail in Payatas. And the World Health Organization has delayed the implementation of its pandemic agreement after extending talks on a key annex. The pathogen access and benefit sharing framework is seen as crucial to finalizing the agreement and ensuring global cooperation during future outbreaks. The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response warned the delay poses serious public health risks. For her part, former New Zealand Prime Minister Helen Clark said the world may remain unprepared if a new pathogen emerges. Isang tulog na lang, 40th ASEAN Summit na. And for the latest updates, here's our man in Cebu, Dale Israel. Dale, ready na ba ang host city na Lapu-Lapu City?
Mayang hapon, Lord and Denise. The International Media Center was formally opened today, this morning, here in Lapu-Lapu City as part of the preparations for the 48th ASEAN Leaders Summit. The facility features a fully equipped broadcast center and a dedicated VIP area for distinguished guests. It also hosts a master control room that will monitor all meetings and activities throughout the duration of the summit. Officials say that Media Center is designed to support both local and international media organizations covering the high-level event. Earlier today, a briefing was led by PCO Secretary Dave Gomez alongside ASEAN 2026 NOC Director General Helen de la Vega. They were joined by Cebu Governor Pamela Baricuatro and Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan. De la Vega admitted that one of the challenges in hosting this year's summit is the impact of the fuel crisis, prompting organizers to streamline activities and shift some meetings to virtual platforms. Priority discussions will focus on regional security, the effects of the Middle East conflict, and food security. Meanwhile, simulation exercises were also conducted this morning across key roads in Lapu-Lapu City, simulating the arrival of ASEAN delegates in Mactan. These are part of the broader preparations to ensure security and the smooth movement of officials and visitors. More simulation exercises and convoy runs are scheduled at 3 o'clock in the afternoon and 6 o'clock in the evening. Temporary road closures are expected also from Maribago to Mactan New Town, as well as along Ponta Engania Road. Motorists should expect road lockdowns and intermittent traffic stops during these hours. The public is advised to use alternative routes and follow traffic personnel deployed in affected areas. Travelers heading to the airport are urged to allow extra time due to heightened security and possible traffic delays. Authorities are asking for the public's cooperation to ensure a safe, smooth, and successful hosting of the ASEAN Summit. Kakapasok lang na balita, Lord, Malacanang has declared a special non-working days in Lapu-Lapu City and Cordova in the province of Cebu through Proclamation 1238 because of the ASEAN Summit. Reporting live here from the International Media Center in Lapu-Lapu, back to you, Lord and Denise. All right, maraming salamat. Dale Israel, our One News Cebu desk. And Vice President Sara Duterte hinted at the possibility of no elections in 2028. The mobile journalist Julie Baiza gives us Malacanang's response. Okay, Julie, sineryoso ba ng palasyo yung pasaring ni VP Sara? Dahil according to the VP, taken out of context lang daw. Lord Denise, ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, intriga lang at kwentong walang basehan. Yan yung buwelta ng palasyo sa tila pagdududa nga ni Vice President Sara Duterte sa paparating na 2028 presidential elections. Ang sabi pa ni Castro, like father, like daughter daw ba? Kasi umamin daw dati si former President Rodrigo Duterte na eksperto siya sa paggawa ng intriga. Giit pa ng palasyo, kahit daw si VP Sara ay natatawa sa sarili niyang sagot kasi makikita raw nang humingiti siya habang sumasagot doon sa nagtatanong. Kitang-kita rin daw yung kasabi ka ng Vice Presidente na pag-usapan yung halalan, gayong si Pangulong Bongbong Marcos abala raw sa pag-aayos ng epekto ng krisis sa Middle East. Samantala, bukod dito, sinagot din ng palasyo yung sinabi ni Presidential Sister Senadora Amy Marcos na nakakadismaya yung patuloy daw na pag-aangkat ng bansa ng repolyo at iba pang mga gulay. Ang sabi ni Castro, nakausap niya kaninang umaga mismo si DA Secretary Francisco Tiu Laurel at sinabi niya na walang katotohanan yung sinasabi ng senadora dahil hindi raw nag-aangkat ang DA ng repolyo. As far as Secretary Tiu Laurel is concerned, fake news daw yung naging pahayag ng senadora. Lord, Denise? 3 taon na raw hindi nag-uusap yung magkapatid. Tita Julie? Yes, Lord, that's according to President Bongbong Marcos. Kasi naitanong nga rin daw ni Yusek Derian kaninang umaga. Ang sabi daw ni PBBM, for 3 years, or halos almost 3 years, hindi sila nag-uusap. Hindi rin daw kasi nagpupunta sa mga family gatherings. Etong si Senadora Amy, ang sabi pa ni Yusek Claire, ang mabuti daw tanungin na lang ay si Senator Amy kung bakit naging ganon yung lagay ng kanilang relasyon na inilarawan niya na non-existent relationship. Kasi yung Pangulo daw, wala naman daw siyang problema doon sa kanyang nakakatandang kapatid. Tinanong na nga rin kanina, ano ba yung reaction ni PBBM, and sabi ni Yusek Claire, based on his body language, parang dismayado raw ang Pangulo doon sa mga nagiging pahayag ng kanyang kapatid. Lalo na isang pahayag doon sa Mayloneta. Pagkatapos nun, wala na yun. Oo nga eh. Oo. Pero Julie, has the President personally reached out to Senator Amy as well?
Walang sinabi yung palasyo kung nag-reach out ba ang Pangulo. Pero kung maaalala nyo sa naging pahayag before, di ba ang sinabi ni PBBM, hindi niya na nakikilala kung sino yung nakikita natin sa TV after nung Luneta na speech ni Senadora Amy. So wala pa tayong nakikita rin na any gathering na nagkasama sila after that. Julie, palinaw lang, hindi raw kilala physically o hindi kilala parang metaphorically na parang... Metaphorically, na Okay. parang, oo. Buti yun yung- dilinaw mo, Julie. Ba't natatawa si Julie? Kasi maraming ibig sabihin. Pero, tama nga Julie, naman. bakit patuloy na ginigiit ni ate na may ilabas na ang tunay na estado ng kalusugan ng Pangulo? May nalalaman ba siya na baka hindi alam din Auntie Claire natin? Yun nga yung tinanong nga din kay Yusek Claire kanina, no, kasi may mga ganyan ngang pahayag. Kaya ang tanong sa kanya, since meron ngang malinaw na stance itong administrasyon laban sa mga fake news, kung sinasabi nilang fake news, ano yung masasabi sa senadora? Pero ang sabi naman ni Yusek Claire, kung nakikita daw ng NBI na may mga fake news, sila daw or mandato naman nila na kumilos tungkol doon. Hindi direkta yung naging sagot niya doon sa tanong sa sinasabi ni Senadora Amy. Kaugnay niyan, Julie, may forward ako sa yung larawan. Ikaw na lang mag-judge kung... Ako cambio na ako, Julie, bago tayo saan pa tayo mag-judge mapunta. kung yung repolyo bang yun ay sariwa o hindi. Yan. Okay. Julie, okay. So as we know, malapit na. See, in 2026, any update on the preparations for that? Ang sabi kanina ng palasyo, nasa final phase na raw yung preparation ng bansa para nga sa hosting ng ASEAN. Ayon kay Castro kanina, 100% ready na yung bansa para sa secure, seamless at saka world-class ASEAN Summit. Ano? So ang inahanda raw dyan, of course, is yung seguridad ng mga dadalo at yung latag ng mga pag-uusapan dyan. And doon naman sa austerity measures, yung pagtitipid natin, meron daw mga online na meetings din na ginagawa, mga virtual meetings. Kumbaga binawasan na yung dami ng mga face-to-face meetings and yung iba ay ginagawa na lamang online. So yun yung bahagi ng naging pagtitipid. Pero hindi pa mailabas kanina ng Malacanang. Tomorrow daw kasi tomorrow ang lipad ng mga officials. Pero si Secretary Dave Gomez na una na rin kanina, no? Si Yusek Claire and yung other officials and even the media delegation ay tomorrow pa yung magigilipad. So inaasahan natin na magkakaroon pa sila ng briefing para masabi sa atin sino ba yung mga leaders na dadalo at ano pa yung magiging latag ng mga topics at mga points of discussions for ASEAN. Alright. May binanggit ba kung magkano ang gagastusin ng Pilipinas for hosting that? Alam ko, vastly reduced na, no? Kasi parang niretool yata para parang to fit yung may crisis nating Yes. panahon. Pero may rough ballpark figure. Wala pang update pero kasi yung nailabas before, that was before pa nga itong naging crisis sa Middle East. So medyo malaki yung inilabas na figures noon. So we'll follow up on that. Alright, maraming salamat. Mobile journalist Julie Baiza reporting to us live from Malacanang. Okay, right now we also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, President Bongbong Marcos announced that a 200-bed branch of the Philippine General Hospital will break ground in Carmona, Cavite this May. The timeline for the hospital's completion and start of operations has not been disclosed. The hospital project is seen to grow healthcare infrastructure in the province, allowing residents to benefit directly from national government support. On Business World, the Philippine Manufacturing Purchasing Managers Index, or PMI, fell from 51.3 in March to 48.3 in April, indicating a deterioration in operating conditions. New orders had the steepest drop since August 2021, weighed down by a declining export demand. Production levels also stagnated as firms grappled with the high costs. Contracted for the first time in 5 months in April. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. And in other news, thick ash from Mayon volcano damaged homes, farms, and livelihoods in several towns in Albayo over the weekend. And PhilWalks warns that while no new ashfall was reported this morning, despite new pyroclastic density currents or uson, more ashfall is likely in coming days. And here is a report. News 5 visited Barangay Tumpa in Camali, Albay.
one of the areas closest to the 6-kilometer permanent danger zone around Mayon volcano. Houses remain covered in thick volcanic ash. Some residents have started cleaning, but their homes are quickly covered again when vehicles pass by. Beyond homes and establishments, the agricultural sector is also heavily affected. Drone footage shows vegetable farmlands in Albay, including pechay crops, now shrouded in ash. Rice fields that were expected to be harvested by the end of the month have also been covered in volcanic dust. Farmer Arnel Nacor was even seen harvesting okra, not for sale, but to be used as fertilizer. Hindi naman bibilin yan. Bakit? Abo na sir. Wala nang Hindi na bibili yan. maagapan? Hindi na. Pag ganyan, wala na yan. Tuyo na yan. Bago lang asphalt sana kunin ko yan. O Paso, kaso, wala na. Apo na eh. Other crops such as tomatoes, eggplants, and string beans have also been damaged. Pagkakataon na sana para kumita eh. Yung dapat sana is nasa 20K kada isang harvest is nawala na. Barangay officials estimate that more than 100 farmers have been affected by the ashfall from Mayon volcano. Local government units are now considering cash for work programs to assist affected farmers. Similar conditions are being experienced in neighboring Ginobatan. Trees at the foot of the volcano have also turned gray due to heavy ashfall. Multiple fire trucks from various local governments in Region 5 have been deployed to assist in flushing operations. However, water supply remains a major challenge in Ginobatan, especially during the dry season. Governor Noel Rosal visited Barangay Miisi in Daraga, where thick volcanic deposits were discovered as a result of pyroclastic flow and rockfall activities from Mayon volcano. The deposits are reportedly more than 100 meters deep, covering gullies and vegetation in the area. That's in the boundary of the 6 kilometers permanent danger zone. Pero maraming nagtatanim doon. Pag hindi natin ito na agapan, hindi natin ito bilang aksyon, delikado na sa next lahar flow, baka bumaba pa ito. FIVOC warns that heavy ashfall may still occur as Mayon volcano remains under alert level 3, indicating ongoing magmatic unrest. And this is still Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. And you are still watching Afternoon Delight. Thank you for staying with us. And our delight of the week, ube pa rin ang ating theme. And so for today, we have ube macarons. Sosyal, Oo. ang makabagong matcha. Oo Pananaw ng nga. mundo, ang ube. Tikman na nga natin. Pero hindi pa uso yung ube, umuube ng Pinoy. Ano? Ha? Ang dami palang may column ngayon sa, papakita ko sa'yo mamaya. Sinulat yung talaga. Pangalawa palang natin din, avocado. Ang malaking export natin. Avocado. Ah. Ang ganda tingnan ng ube na macarons. Mahilig ka ba sa ganito? Hindi. Ay? Pero ina-admire ko lang siya. Sarap. Gusto mo kanin? Ang sarap. Ang tamis lang, pero ang sarap. O, ba't ka nasarapan sa matamis? Di ba normally, masarap siya kasi hindi matamis. Di ba ganun That's kadati? perfect for coffee kasi matamis. Pero dapat maliliit lang yung bites mo. Diba? Yummy. Mahilig kasi ako sa mga coconut desserts. Mahilig ako dyan. Anyway. Okay, daanan na natin ang ating mga storya on social media. Sarap, no? Okay, on the Philippine Star, GSIS offers e-bike loan to ease transport costs. So, you can apply for the loan daw through the GSIS website. And medyo malaki nung binabasa ko siya kanina, you can get a loan for a maximum of 300,000 pesos na payable in 36 months. Ano mga e-bike ba ito binabanggit natin? Ito ba yung mga e-bike na ginagamit ng mga barangay ngayon? Na pag umaatras may tunog? O ito ba yung e-bike na mukhang motor talaga pero
di baterya o di kuryente. Siguro depende na lang sa'yo yun kung anong kukunin mo. But yun nga, yung nakalagay dito is they're allowed to loan 100% of the amount of their e-bikes to promote nga them also using the bikes. 300,000 pero may may interest, 5% per annum. Ba? Oo. Hanggang 300,000 ha? 300,000, ang 5% nun ay 15,000. So kung 3 taon, meron kang patong na 45,000. Tama? Hindi mo mararamdaman na yun. Pero pag, pwede kaya mag-scooter dyan? Alam mo yung scooter na... Siguro. I wonder kung pwede, no? Yung scooter na... Scooter day kasi tawag nila, hindi mga Oo. Vespa ha? Oo. Yung parang tinatapakan lang. Na mga bikes. Ano ba Hindi siya, Ang dami hindi na siya kasi. bike eh. Ano na bang tawag doon? Yung nakatayo ka lang. Di ba scooter yun? Scooter tawag nila ron. Oo. O basta yun. Okay, sige. Okay, we move on now to the world of sports. Stage 7 of the MPTC Tour of Luzon ended today. Which team is on top? Let's ask mobile journalist Denise Valdesancho who joins us live from Pagudpod. Pagudpod pa rin. Oo nga, napapasarap itong si Denise. Pero iba na yung likod Oo. May nakikita na akong Oo, Parang tubig na yung likod ni Denise. Tubig na yan eh. Oo. Okay, Denise, hanggang kailan yung tour dyan sa Pagudpod? Okay, Denise, Lord, mahanging tanghali sa inyo. Nandito tayo, bumalik lang tayo sa hotel dahil maaga-agang natapos ang Stage 7 ng Tour of Luzon today. At hanggang ngayong araw na lang tayo sa Pagudpod. Katatapos lang kanina nung kauna-unahang individual time trial ng Tour of Luzon. At ang nanaig dyan ay ang mula sa LCW UAE cycling team na si Nikita Shulchenko. So, tinapos niya yung 22-kilometer na distansyang race within 30 minutes and 6 seconds. Pumangalawa sa kanya ang kanyang teammate na si Ibrahim Al-Refai at pangatlo sa rankings ang Korean na si Min Kyung-ho. Going back to your question, Denise, pahinga tayo bukas para sa tour. Babalik tayo ng for stage 8 by Thursday, papuntang Pawayan. So, aalis na tayo ng Pagudpod by Thursday dahil going to Paway naman tayo, Lord Denise. Oo, Paway. Tapos, chinecheck ko kahapon yung schedule, From Paway, magpapanggasinan pa yata. Bago. From Paway, oo. Parang may kandon pa ako nakita. Kasi may iikutan going to bago tayo makapuntang Paway. Pero yes, basta ang ending natin dyan yung St. Augustine Church or yung Paway Church, which will cover about 130 worth of kilometers. 150 kilometers, sorry. Mahangin talaga dito ngayon sa norte. Pero yung elevation gain yan, about 597 meters for stage 8. Pero yung stage 7 kanina, balikan natin, mabilis lang. Dahil nga ito ay individual time trial. So isa-isang binibitawan yung mga riders kanina, that's 77 riders with 1 minute interval each rider. At ang kwento nga dito, itong si Nikita Shulchenko, siya yung leading overall sa ating rankings after stage 6. Siya yung huling pinakawalan kanina, pero siya pa rin yung nanguna sa standings dahil nga napakabilis niya, within 30 minutes lang, natapos niya yung 22 kilometers. Ang tindi nito mga to, no? Grabe. Denise, paki-illustrate sa atin, bigyan mo kami ng description lang. Ang tindi kasi ng init dyan. Tapos isipin mo itong mga to, manggaling sila sa mga mas malalamig na temperatura mga bansa. Yes. Tapos ganyan sila ka dominant? Oo, yun nga ang marami ring pinagtataka rin ng mga nanonood dahil syempre karamihan sa mga riders, Pinoy, kitang-kita sa balat, sanay sa initan, sanay sa temperatura. Pero at the end of the day, hindi lang naman to kung sanay ka ba sa pagiging babad sa araw. It's also a test of stamina, endurance, and kung babalikan natin, syempre yung training pa rin ng mga foreign athletes, iba rin talaga. At ibang tour din kasi yung nasasalihan nila kada taon all over the world. So that's a major factor. For example na lang, yung stage 6 winner kahapon na si Min Kyung-ho. Kwento niya na sanay talaga siya sa track. Pero kasi itong Korean cyclist na to, panalo. So champion na talaga to
for track and sanay na rin siya sa road cycling. So talagang dito makikita no yung experience mo at yung galing ng training mo. At I think syempre hindi lang yung kung sino yung sanay sa init. Although that's a huge advantage for Filipinos. Nakakasabay pa rin naman yung mga Pinoy kahit papano. Pero as of now, at least with the individual time trials, 3 foreigners yung nangibabaw. Denise, matanong ko lang, dun sa 3 foreigner na nangibabaw, nakakausap mo ba sila kung they've been here in the Philippines in the past? Nag-training na ba sila dito? Maraming some of the teams here for us, the Koreans, no, yung defending champion natin na si Daeung Ju. He's been here. He also joined the Tour of Luzon 2025. So some of these athletes, they've been in the Philippines. And syempre, bago magsimula yung Tour of Luzon, nagko-conditioning na talaga sila to test the weather, the conditions of the Philippines. Kaya alam nila kung paano yung makipagsabayan sa mga Pinoy and the proper strategies that they need para maunahan yung ibang siklista. Kaya it's really a battle of, not just the strategies. I also asked kanina si Ibrahim Al-Rifai, kumusta yung mentals mo? Kasi kanina, these are just individual time trials. Hindi mo naman kalaban yung peloton or yung group. Ang kalaban mo, sarili mo. So he just really owes this to the training that he's been. And syempre, the team itself, the coaches, and everybody that helped him through this journey. Sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Maraming salamat sa iyong ulat. Denise Valdesancho, live mula sa Pagudpud sa Ilocos Norte. Thank you. Okay, mabilis sa bati po. Okay. Elmo Cardenas, of course, maganda ka pa rin daw. Laja Happy 5 de Mayo. Digital Womp Womp, Jix 89, Vladimir De Leon, at si Gabriel Fix 369. Tito Radel, Tita Jane Katapia, good afternoon po. Okay, that'll have to do it for us this Tuesday, the 5th of May. Thanks for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Lourdes de Beira po ang aking pangalan. Kapatid, we are One News, all sides, all the time. Have a delightful afternoon. Sarap nga to.